Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check nga kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. Sa congressman, kukunti lang nagsasalita sa corruption. I can only name a few. Katulad yan, si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Alam nyo mga kababayan, hindi ho tayo magtataka dito sa PH Update kung etong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong makatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay. Isa ho siya sa mga local government official na nagbulgar sa mga kabulukan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Ito ho ang matindi dito mga kababayan. Kung etong si Mayor Benjamin Magalong, respetado, may prinsipyo at hindi basta-basta nabibili ang mama na yan. At hindi pa ho natin nakita na inayunan niya yung mga kabulukan na nangyayari sa ating bansa sa mga nakalipas na panahon sa kasalukuyan, at naniniwala ho tayo yung pagiging maprinsipyo ng mama na yan bibit-bitin niya yan habang buhay. Naniniwala ho tayo sa sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong na talagang merong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Marami ho siyang isiniwalat sa mga nakalipas na buwan. 7-7 scheme, 100 milyon doon sa kumbaga magiging promotor sa sortie na gagawin ng mga walang yang mga mambabatas. Marami pa ho siyang isiniwalat yung mga proyekto na kung saan talagang napakatalamak ng korupsyon ngayon sa ating bansa. Ito, ganito na lang ho mga kababayan. Kung itong mayor ng isang napakaunlad na lungsod sa norte, itong si Mayor Benjamin Magalong, nakakatanggap ng mga ganyang klaseng pagbabanta sa kanyang buhay, kumusta na lamang ho yung mga vlogger na kung saan pinupuna yung mga kabulukan na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Buksan nyo ho ang inyong mga mata. Ngayon, wag na ho kayong magtaka kung bakit ang mas maraming nanonood sa mga vlogger kumpara dito sa mga nasa mainstream media. Kasi wala na hong matinong balitang ilinalabas yung mga yan. Yung mga ibinubulgar, isinisiwalat itong si Mayor Benjamin Magalong, di pa ho natin naalala na talagang binabaran itong mga mainstream media. Bagkos sinusubukan ho nilang tabunan ng mga issue para hindi mapag-usapan ng ating mga kababayan. Bago pa ho mapasarap ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Nako, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Gusto ko ho munang pasalamatan na mabilisan yung mga nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Ma'am Connie Rasos, maraming salamat. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo, no? Mega love shoutout. At dito kay mega love shoutout dito kay Verna Abayan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Ma'am Trebs 101, mega love shoutout. At dito kay Ma'am Grace Life, at dito kay Sir Juris Veroy, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Thank you sa pagsuporta dito kay Elicara Moser, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Eto na ho, umpisa na ho natin ang ating talakayan dito sa pinaka-latest na interview nitong si Mayor Benjamin Magalong. Tayo ho'y nababahala dito sa mga isinisiwalat nitong si Mayor Benjamin Magalong. Kasi kung yung mga pumupuna sa administrasyon, sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa ay nakakatanggap ng mga ganitong klaseng pagbabanta, kailangan na hong maalarma ng sambayan ng Pilipino. Kailangan wag ho natin ibigay sa ilang mga personalidad ang pagbubulgar o pagpapakalat ng mga impormasyon na kung saan makakapagpamulat sa kamalayan ng bawat isang Pilipino na maraming nangyayaring kabalbalan dito sa administrasyon na to. Wag ho natin iatang sa balikat ng mga ilang individual kagaya nitong si Mayor Benjamin Magalong, kagaya ni Congressman Rodante Marcoleta, nitong si Atty. Vic Rodriguez. Magtulong-tulong ho tayo. Kung sa tingin nyo mali ang ginagawa ng administrasyon, by all means magsalita ho kayo. No, wag ho tayong magpakakampante na magsasalita naman si ganito, ipopost naman yan ganyan. Wag hong ganon. Bawat isang Pilipino kailangan ho nating magtulong-tulong para mapabagsak ang mga
ang mga walang hiyang winawalang hiya ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan mo natin itong si Mayor Benjamin Magalong. King! Sinasabi na nanutok daw ko kayo ng baril as per Hindi. Never ako nadutok ng baril. Alam yun ni Juan, Nako. alam yun ni Fredgo. No? I was telling him na, I'm fighting for you. I'm fighting for you, sabi ko. I'm fighting for Paninira. the young generations. Tapos, because I confronted him, sabi ko, all you have to do is tell the truth about good taste. Sabi ko, I never transacted business with your family. I do not know your father. I do not even know your family. Sabi ko sa kanya, all you have to tell the truth. Kasi nga, ang issue nga niya is, sabi niya, Juan daw, na ayaw niya ma-involve sa politics. Kaya sabi ko nga sa it has nothing to do with politics. It's all about ethics and morals. Katotohanan lang, sabihin mo, wala akong kinalaman dyan sa good taste na yan. Ang nangyayari kasi is, alam mo, may mga hinari kasi ng mga taxi drivers, binabayaran nila araw-araw para lang magkalat. Hindi lang yon, pati senior citizen, meron rin silang hinire na senior citizen para magkalat lang. Pag-aari ko yung Parkway, pag-aari ko 200 taxis, pag-aari ko yung good taste, at kung ano-ano pang mga kwan dito, at yumayaman daw ako dito. Diyos ko, ang Grabe naman, parang bigla tayong nagutom nung narinig natin yung good taste na yan, ha? Sa'yo ba yan, Mayor Benjamin Magalong? Ibang klase yung good taste na yan. Masarap hong sumibog dyan, sa totoo lang, ha? Masarap yung pagkain. yung mayor dito, sweldo lang po, pinanindigan ko na po yan. At I'm willing to sign a blank document para lang i-check nyo lahat yung aking sa assessor's office, para i-check nyo kung ano yung mga ari-arian namin dito. I never had for the past since I became mayor dito. Wala po akong ninakaw dito. Wala rin akong grinab na maski na 1 square inch of public land dito sa Baguio. Naniniwala ako tayo dyan kasi ano yan galing PME yan. Isa ho yan sa mga individual ngayong mga panahon na to na naglakas loob. Ano yan, demolition job ho yan laban sa kanya. Yan ang mayor. Yan ho ang kung tawagin ho yan ho ang kabayaran doon sa ginawa niyong pagpuna sa mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Diba? Demolition job ho yan laban dito kay Mayor Benjamin Magalong kasi malakas ho ang loob niyan. Hindi ho basta-basta masisindak yan at hindi basta-basta mababayaran ng pera yan. Yung tipong, sige na, huwag ka nang umiyak. Ito na yung pera mo. Ito na, galing kay Tambi yan. Huwag ka nang umiyak. Magkano ba kailangan mo? Ipapaalam ko kay Tambi kung magkano. 2 bilyon, okay, walang problema. Hindi ka na mag-iingay, 777 scheme, ha? Hindi ka na mag-iingay kung magkano pinamimigay sa mga congressman na sumasali sa sorte ni Tamba, ha? Ganun lang ho yan. Pero hindi ho siya pwedeng ganunin. Kaya talagang yarin lamang hindi ka mabili, sisiraan ka na lang namin. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ganito kasi, yung iba sa mga kasama natin, iba sa mga kababayan natin, nagagalit dito kay Mayor Benjamin Magalong. Bakit pagka linapitan siya nitong si Kiko, taas ang kamay? Bakit pagka linapitan siya nitong si Bam, taas ang kamay? Bakit linapitan siya nitong mga politiko na to, taas ang kamay? Local government official ho siya. Lahat ho ng mga kandidatong lalapit siya sa pamahalaan na yan, hindi niya naman ho pwedeng ipahiya, sasabihin niya, huwag niyong papasukin sa City Hall yan. Hindi ho pwedeng ganon. Kailangan niya hong estimahin yung mga kandidatong lumalapit sa kanya. Lumapit sa kanya itong nakita natin, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kung di tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tinaas niya rin yung kamay. Bakit nilalapitan niya si Mayor Benjamin Magalong? Yun hong maganda dito sa mama na to. Ibig sabihin, meron hong, merong kargada pagka linapitan mo yan at tinaas niya ang iyong kamay. Ibig sabihin, merong prinsipyo at hindi basta-basta nababayaran. Ngayon, para doon sa mga kababayan nating merong issue sa mga pag-side niya sa ganito, doon na lang ho tayo sa pagpuna niya sa mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Kung yung parte ng kanyang pagkapolitiko na yun, ayaw nyo, huwag yung pansinin yun. Mahalaga, merong isang individual na kung saan kahit hindi natin direct ang kaalyado o hindi natin direct ang kapanalig, pero sa mga usapin, hindi ho siya nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At yun ho ang mahalaga sa atin dito sa PH Update. At Tuloy. hindi rin ako bumili ng any property rito dahil dito simple lang ang pamumuhay namin dito and would like to seek the only way Sabihin niya, si PH, pakawala yan ni Magalong. Di pa ho natin nakita yan ni isang beses. I will be able to really promote good governance in the city of Baguio is, everything starts with me. Good governance starts with me. There's no substitute to leadership by example.
Dapat nag-umpisa. Kaya nga nagawa natin to eh. Kaya nga natin na-promote dito sa local government, di ba? Siguro, tanong dyan is, why am I doing this? Nako. I'm fighting for each and everyone's family. I'm fighting for your brothers, for your sisters. I'm fighting for your children, for your grandchildren. And I'm fighting for the survival of our country. Otherwise, wala na mangyayari. You know, all you have to do is, when you go home, tingnan nyo yung internet. Look at Venezuela. Tingnan nyo yung situation sa Venezuela because of massive corruption. You know, it was the formerly the richest country in Latin America, now the poorest country in Latin America. Halos parallel yung nangyayari sa atin with Teka lang, Venezuela. ha. No? Massive. Teka lang ha, merong kumakalat na balita. Mamaya meron ho tayong lilinawin dito. Okay? Meron ho tayong lilinawing mga iilang bagay-bagay kaugnay dito sa ang impeachment daw iniatras na. Hindi wala akong katotohanan yan. Fake news. Yan o, talaga solidong fake news. Mamaya, pakikinggan ho natin yung si Sir Jen na ng Net25 para magkaroon ng linaw kaugnay dyan sa mga naglalabas ang balita na yan. Tuloy. Corruptions, untold corruptions, unprecedented corruption na nangyayari. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral. Yung NEP at kita mo yung mga nilagay ng mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. No? Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, ang dami-dami na nga nilang ninakaw tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Magsabi ho kayo ng isang local government official na nagsalita ng kagaya ng pagsasalita na yan, itong si Mayor Benjamin Magalong. Nagsabi ho kayo na yung ginagawa ngayon sa kanya hindi konektado dyan sa mga sinasabi niya na yan. Sige nga. Oh. Ngayon, at least malinaw na. Ilalatag natin na maigi dito, maayos, kung bakit nagkakaroon ng demolition job laban dyan sa mama na yan. Tayo, suportado natin yan. Hindi ho natin kakilala, hindi ho natin na-meet, wala ho tayong connection dyan sa mama na yan. Basta tayo, mula nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa ho yan sa mga politiko na hindi ho tayo naniniwala na walang korupsyon sa Baguio o kung ano pa man yung mga aligasyon sa kanya. Wala ho tayong kaalam-alam dyan. Pero ngayong mga panahon na to, isa ho siya sa mga pumupuna sa mga kalokohan na nangyayari sa ating bansa. Kung meron silang personal knowledge, by all means, sampahan ng kaso sa ombudsman o kung ano pa man ang dapat na isampa dito kay Mayor Benjamin Magalong. Kung puro aligasyon lang yan at paninira dahil malapit na eleksyon, kailangan hong mamulat ng ating mga kababayan. Kaya ho pinapabagsak yan dahil sa mga isinisiwalat niyang kagaya niyan. Tuloy. Walang alam mo, ang dami na mabuti na lang, marami nag-iingay na rin sa mga private sector. Pero kung titingnan mo, among the political leaders, ilan lang ang nagsasalita laban sa corruption. Among the senators, sino lang nagsasalita laban sa corruption? Sa congressman, kukunti lang nagsasalita sa corruption. I can only name a few. Katulad dyan, si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Si Congressman Brother Eddie Villanueva, nagsasalita. Sa mga governors, I still have to hear. Sa mga mayors, ilan lang kami nagsasalita. Correct. Ako, si Vico, si Mayor Vico Soto at si Mayor Crisel Lagman. Nandiyan din si Mayor Arnaldo na nagsasalita about corruption. Pero out of 1,600, ilan lang kami. Ibig sabihin, ito ano lang naman to kumbaga isang payak na obserbasyon galing kay PH Update. Siguro kaya nananahimik yung ibang mga local government official. Alam nyo na ho ibig sabihin yan. Dalawang bagay lang naman. Pagka nagsalita kayo, wala nang ayuda, magkaka-demolition job at mga pagbabanta sa inyong buhay, yan pang matatanggap nyo. Ibig sabihin yung mga hindi nagsasalita mga politiko, ngayong nagsusumigaw na ang mga kapalpakan na nangyayari dito sa bansa na to. Aba. Markahan nyo na ho yung mga politiko na yan. Eto, rekta ho tayo. Mahaba-haba ho itong interview niya na to. Isa pa. Eto, game. Nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan
Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. At humingi ako ng sa kanya, ng tulong sa kanya, kindly check nga kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. Nako! Kaya how would you feel? Nako! Positive ang threat. Positive ang threat laban dito kay Mayor Benjamin Magalong. Naku, mag-isip-isip na ho kayo. Parang itong si Senator Greg Honasan, napapabilib tayo nitong si Senator Greg Honasan. Parang meron na ho tayong isasamang pang-11 Mapapolitika, mapaano. Mahalaga alam natin kung sino yung mga ngayon. Kung politika, ba't di siya lumapit sa alyansa? Mas marami pera nila. O dahil nabasa na rin itong si Senator Greg na no life doon sa alyansa. Hindi. Katabi mo si Kong Marcoleta, Senator Greg. At dahil dyan, di ka sumama doon sa dalawang kaibigan mong itlog, dito kay Lacson at Soto. Magkakaibigan yan Lacson, Soto. Sila yung kung tawagin sa Senado, macho black. Yeah. Ano ba nangyari dyan sa macho black na yan? Sila ko yan, yung mga macho black yung mga yan. Ngayon, bigla merong press con kanina, hinahanap natin yung magandang quality. Ang pangit kasi nung kay Attorney Trix, gusto natin ipalabas sa mga kababayan natin. Hanapin ho natin. Medyo magaganda yung mga sinabi nitong si Senator Greg. Gringo. Ang ganda ng pangalan. Gringo Honasan. Ayos. Kayo, ano ho ba sa tingin niyo dito kay Greg? Dito kay Senator Gringo Honasan. Nako. Tuloy natin. Diba? Ang dami ko ng kaaway. How would you feel? Diba? Kaya yun ang in-emphasize ko sa kanya. You know what? Sabi ko, I'm fighting for you. Kaya tinuro ko sa kanya, look, ito mo itsura nito mga kon ko ngayon. Nasa harapan ko. Every day, lalabas ako ng bahay, nakasakay ako doon sa sakyan ko. Wala na. Teka lang meron ho pala tayong breaking news Meron ho tayong breaking news. Amy Marcos leaves alyansa. Palakpakan. Ramdam na matatalo ang alyansa. Sabi siguro ni Bangag, Amy, alis ka na dito. Patalo tong mga kandidato ko dito sa alyansa. Kung para kahit pa paano, may makapasok na kamag-anak dyan sa Malacanang, lipat ka na. Gamitin mo na yung secret weapon mo, yung skill mo sa pagiging mangga. Di ba? Kala mo, Amy, kahit saan ka pa magpunta, wala kaming pakialam sa'yo. Walang niya ka. Kung aalis ka sa alyansa, banatan mo na rin ang kapatid mong Bangag. Ganun lang naman kasimple yun. Tuloy. Wala naman akong backup car, wala naman ako. Innova lang yung sasakyan ko, napakasimpleng Innova. Wala naman ako security sa harapan, except yung security ko lang sa nakaupo sa harapan ko. Nakita niyo naman kung paano ako gumalaw dito. Wala naman ako yung isang entourage na merong escort pa, tapos may principal car, may tail car, wala. I just moves very simply. Kaya araw-araw yan, talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi Saludo tayo dito sa nito sa mama na to. At sa katunayan niya, nagkaroon ho ng hidwaan yang si Albayalde at itong si Mayor Benjamin Magalong ng nagdang administrasyon. Pero itong mama na to, sobrang bumilib ho tayo sa prinsipyo ho. Ay, punta na lang ho kayo ng Baguio. Tingnan nyo kung ano yung kaibahan ng syudad na yon doon sa mga syudad na kinakapalooban nyo. Kahit pa paano doon meron hong disiplina yung mga tao. Yung tipong, kung di tayo nagkakamali, one of the safest din ho yung Baguio na yan. Na city sa ating bansa. One of the safest din ho yan. Sa pamumuno nitong si Mayor Benjamin Magalong. Yun ho yun. Tuloy. kung may ginawa sa akin, paano ko masaktan sila. Pero with Isipin mo araw-araw, kailangan ko pag sumakay misis ko, mami, kailangan pag may pumutok ko, humiga ka dyan, tatakpan kita ng ballistic. Itong ballistic vest ko. Pero with this threat, will you still continue fighting for what is... Ay, tuloy-tuloy naman ako. Hindi naman ako humihinto. Saludo. Palakpakan ho natin.
Grego Nasan, Marcoleta, itong si mga pansin nyo, yung mga naglalabas ang mga politiko ngayon, nagsasalita dito sa administrasyon na to. Yung kanilang, kumbaga, yung kanilang ika nga track record, napakaganda. Hindi ko kagaya ng mga nagbibida-bida ngayon ng mga congressman at mga senador, kung ating titignan ang kanilang track record, hindi mapagkakatiwalaan. Tandaan nyo mga kababayan, 2 kandidato ng mga dilawan, huwag yung susuportahan. Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Ano ho yung mga yan mga kumbaga ngayong mga panahon na to, ayaw ho nilang sumama sa issue, focus lang ho sila sa pangangampanya. Pero, yung mga yan, kung manalo yung mga nasa alkansya, ganun din ho ang mangyayari pagka nanalo yung 2 unggoy na yan. Kaya, huwag ho ninyong suportahan. Eto, pasadaan ho natin na mabilisan. Trending ho ngayon ito sa mundo ng social media. Na kung saan yung video ng saganang mamamayan noong mga nakalipas na buwan, in-splice ho nila at pinapalabas nitong mga nagpapakalat ng peking balita na to. Hoy, magbago na kayo, mga walang hiya kayo. Nang dahil lamang sa engagement at ad revenue, talagang nadadamay pati yung mga kagaya ni PH Update, nadadamay sa mga pagpapakalat nyo ng peking balita. Huwag kayong magpakalat. Di ba? Yan ang problema ho dito. Tapos yan, dito sa ginagawang pagpapakalat na to, pati yung mga, kumbaga merong ethical standard na kagaya ni PH Update, nadadamay sa mga kabalbalan nyo. Ito, pakinggan natin itong si Sir Jen Subarjaga. Ito, pakinggan natin itong mga kababayan. Game! Oh, mga bes. Mga bes! Nako, may kumakalat pong video. Na ang Nako! title ay Impeachment for BP Binasura na. Hindi totoo yan. Ito po ay kalat na kalat ngayon at marami po ang nagtatanong sa amin kung ito nga ba ay totoo. Yung video ngayon yung video na po yun ay in-splice, pinutol. Splice, correct. Ang tinalakay po namin nung isang araw ay yung impeachment po sa opisyal ng South Korea. Yun! Yun ho yun. Napanood ho natin yung episode na yun na kung saan meron pang pasuspend itong si Sir Nelson. Inat-atras na. Diba? Ini-atras na ang impeachment. Tapos biglang cambio siya ng presidente ng South Korea. Yun ho yun. Hindi ho si VP Sara. Po sa impeachment ng Vice President dito Vice sa ating President. bansa. Huwag nyo na po sana ipakalat yun. At yung may gawa niyan, bawiin mo na. Hindi totoo yan. Paano? Bye! Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Huwag ho kayong magpapaloko. Kahit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay VP Sara, marami ho silang ipapakalat. Hindi na mga kasama natin. Yung mga ibang vlogger na sinisiraan, yung mga vlogger nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya huwag ho kayong magpaloko. Dito ho tayo kay Alan Peter. Alan Peter Cayetano. Pakinggan ho natin. Cayetano, may payo sa mga nakaupo at tumatakbong senador patungkol sa impeachment case ni VP Sara. Lagot kayo dito kay Cayetano. Nako, itong si Panyero, meron hong banat. Pakinggan ho natin to. Game. Nandun na At yun naman ang consensus di ba? So, at one point in time kasi, you just have to say that's the decision. Di ba? Walang perfect decision in timing sa politics di ba? Hindsight na lang yan. Dapat ba ginawa na namin o hindi? But ang point ko, di ba, nung nag-adjourn, nag-announce na there was a 2-week period na nag-suggest si Senate Minority Leader mag-focus, etc. Ganyan. Pero nasa na tayo, start na ng local campaign sa Friday. We're still dealing with a nation mourning sa what's the right word, pagka-deport kay former President Duterte. Di ba, nagluluksa pa ang marami. There's mass actions all around the world. And then, katulad nitong tulay, katulad nung sa DepEd na may nakitang ghost dun sa programa nila, yung budget issues na sa Supreme Court pa. So, marami tayong problema di ba? And yes, may concerns ang prosecution. But those concerns can be addressed by them, to preserve the evidence. Kaya nila yun Sila naman in power, tsaka may lahat ng powers ang Congress even during the break So to start in June or July, would not have any irreparable damage. Diba? But it will help the nation take these issues in strides.
It's not a matter if you want it anymore eh. Final nila eh. Di ba? Hanggang ngayon, even sa Facebook ko, no, sa may dalawang questions parate. Sir, payag ka ba sa impeachment o hindi? Hindi na yun yung tamang question eh. Kasi once final na ng Congress dito, wala namang choice ang Senate. Then number 2 question naman sir, pabor ka ba o hindi sa impeachment? Once na-judge ka, dapat hindi ka mag-opinion. At shout out na lang sa mga networks na merong media forum sa Senador. Ako, I'd advise against asking them if they're for or against the impeachment. Kasi pag nanalo sila, magiging judge sila. Magagamit pa laban sa kanila yung... In sa ordinary court, pag nag-inhibit ka, di ba, it's a good thing. Pero sa impeachment court, pag nag-inhibit ka, it's as if you acquitted. Kasi you need 2/3 eh. So magma-1 ka. So yung advice ko, kahit na napaka-curious natin, bigyan natin ng puwang yung mga kandidato. Kasi nga, I mean, kung sila mismo sa stage, sasabihin nila against so ano magagawa natin? Call nila yon, di ba? But the reality is, remember, Kung ang isang kandidato against sa impeachment at umabot tayo sa punto na maghahanap tayo ng mga kandidatong pwede pang suportahan, kung vocal sila na against sila sa impeachment, basta walang budulan, meron pa namang kulang na dalawa kasi Duterte na kami. O sino yung mga dalawa na yon na talagang papanindigan na against sila sa impeachment na yan at tatayuan nila pagka dumating ang punto na magkakaroon ng botohan. Malay natin, hindi natin alam. I-consider kayo. Mga kababayan natin, ito bang si Senator Greg Honasan, pabor ba siya o against sa impeachment? Malalaman ho natin yan sa lalong madaling panahon. we're going to have the impeachment court not on our oath as senators. Mag-oath ka ulit as a senator judge. At ang oath mo doon is to follow the Constitution and to obey the laws, and which is neutrality. So yun yung doon. So totoong it's a political process, but it's not a political process in the sense na walang element ng justice at fairness. Diba yung neutrality is still there. Sana Senator Cayetano, ang sinasabi mong neutrality nandun pa rin at ang pagsasagawa ng impeachment talaga para ika nga malaman ang katotohanan diyan. Pero ang ating nakikita kahit naman na hindi sabihin ito dito kay Senator Alan Peter Cayetano, alam niyo ho ang katotohanan. Ang impeachment ni VP Sara, kahit ano pang sabihin niyo diyan, tama naman sinabi ni Cayetano na talagang pagdating diyan wala na magagawa, kumbaga na hostage na sila ng mga walang yang congressman. O yan na, nasa inyo na yan. Wala na kami diyan, kumbaga magiging na kami dito, prosecution team na kami. Nga, di ba? Kayo, kailangan yun ng tumalima dyan sa impeachment na yan itong si VP Sara. Wala ho silang nagawa. Kumbaga na-corner na sila dito sa isa na to. Ang tanong na lang, kayo hubang mga senador, hindi nyo ho ba nakikita yung nagiging motibasyon noong mga naghain ng impeachment kung at ano nga ba ang gusto nilang mangyari dito kay VP Sara. Yun na lang ho Kahit ano pa kasing ilatag nating ebidensya dyan, kahit ano pa maging argumento dyan, sa ayaw sa gusto natin, alam nyo ho kung ano ang punot dulo ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Dapat ang itanong natin dito sa mga senator na to hindi pabor o hindi pabor. Alam nyo ba kung anong motivasyon dyan sa impeachment na yan ni VP Sara? Para talaga mas malinaw sa mga kababayan natin kung nagmamaang-maangan kayo o ayaw nyong malaman o talagang ngayon pa lang kaisa kayo ng administrasyon na sa pagpapatahimik dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi maliwanag pa ho sa sikat ng araw Kakaumpisa pa lang ng administrasyon na to. Nakita na ng mga kababayan natin na yung pamumulitika ng Marcos administrasyon talagang sagad-sagad hanggang sa buto, ika nga. Ibinigay nila yung pondo, yung tipong ilang araw na lang matatapos na taon, tipong kinorner nila ang Office of the Vice President. Pagka hindi nyo yan inubos, magmumukha kayong masama. Pagka inubos nyo naman, magmumukha din kayong masama. Ganun yun Ngayon, pagka inubos nyo yan, meron na kaming isang bala na kung saan ESS-in na namin ng ESS-in from 2024 hanggang matapos 2028 ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala pa ho ni isang napatunayan dyan sa mga ligasyon dito kay VP Sara. Maliban doon sa mga propagandang ipinakalat ng mga congressman laban dito kay VP Sara, dyan kay Mary Grace Piatos, dyan kay Kokoy Villamin. Maliban dyan sa mga aligasyon na yan, wala pa ho silang napatunayan laban dito kay VP Sara. Kung meron na kasi, nakasampa na ho yan sa korte, ika nga.
Ha? Yun nga. Ano na ba nangyari doon sa... Ano ba naging findings doon sa ginawang investigasyon ng COA? Excited ho tayo. Ano na ba nangyari siya? Di ba? Sinasabi ni Kong Marcoleta, patapusin muna ang investigasyon diyan sa COA. Ngayon, ano naman nangyari diyan? Makibalita nga tayo diyan sa ano na yan, diyan sa kung anong naging resulta ng investigasyon ng COA. Ayun na nga mga kababayan. Dito na natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Sana, kahit ano pa sabihin nyo, paghahanap sa katotohanan, politika yan, alam nyo ang katotohanan at alam nyo kung anong motibasyon ng impeachment na yan. Kaya kung alam nyo kung ano talaga ang tunay na nangyayari dito sa ating bansa, ilalatag pa lang ang ebidensya, alam nyo na ang inyong mga desisyon. At nakita nyo kung sa bagay, yung iba kasi dito, gusto nilang pumesto sa politika sa 2028. Habang nandyan ho kasi yung mga Duterte, wala hong makakapwesto dito sa mga oportunistang mga politiko na to. Yung iba dyan gusto maging presidente. Yung iba gusto maging vice-presidente. Marami ho sila mga kababayan na gustong pumwesto. Na kung saan pagka nandyan ang mga Duterte, malabo ho silang makarangkada. Ika nga pagka nandyan si BP Sara. Halimbawa na lang itong si Boy Kilay, di ba? Hindi ho yan makakapwesto habang nandyan si BP Sara. Baka kinukonsidera niya sarili niya bilang pagpalit kay Tamba o di naman ho kaya isa siya sa mga kumbaga pwedeng pagpilian na patakbuhin ng administrasyon sa 2028 midterm presidential election. Marami yung napapaisip din ho sila kumbaga kanya-kanyang political interest ang itinutulak ng bawat senador ngayong mga panahon na to. Kaya yung prinsipyo na lang kung makikita natin dito. Tayo kasi tapos na yung impeachment sa atin. Hindi pa nag-uumpisa yan, tapos na. Ngayon dito sa mga bobotong mga senador, pabor o hindi pabor, kahit ano pang ilatag niyong ebidensya, wala na ho, tapos na kumbaga dandil na yan sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga OFW. Ngayon kung alam niyong iposisyon ang mga sarili niyo, alam niyong iposisyon sa politika ang mga sarili niyo, alam niyo na rin ho ngayong mga panahon na to kung ano ang tamang sagot diyan sa mga katanungan na yan. I-impeach o hindi i-impeach si BP Sara? Guilty ba ang verdict o acquitted ang verdict? Dalawa lang naman ho yan At alam ng mga taga-suporta ni Tatay Digong kung ano ang dapat na maging hatol dito kay BP Sara dahil alam ho natin kung anong naging motibasyon dyan sa impeachment na yan. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-iingat po kayo lahat. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa Balota. P56 naman ho, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Number 38 naman ho, itong si itong si Congressman Rodante Marcoleta. 22, itong biglang nagkabuhok. Siyempre, huwag mong natin kalimutan, di ba? She let me be the one. Itong si Senator Jimmy Bondo. So always, mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludo sa bawat maisog. Saludo sa bawat DDS, sa lahat ng taga-suporta nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin ang ating mga sarili. Dahil ngayong mga panahon na to, yung pagkakaisa na gustong gawin ng administrasyon, nakikita ho nila sa atin. Ito ang tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa para sa tama. Pagkakaisa para tindigan ang mga kapalpakan at kabulukang nangyayari dito sa bansa na to. Baka ito ang gustong mangyari ng administrasyon. Sa bagay, nakuha niya naman, di ba? Nagkaisa ang sambayan ng Pilipino laban sa kanila. Maraming salamat po mga kababayan.